Ganun lang ba kababaw yung kaya arukin ng mga utak nyo? Ibenta nyo na yan, tapos ilagay nyo slightly use, mabebenta yan. Hindi lang pagtulong ang qualification para ang isang tao tumakbo sa pagiging mayor o kahit anumang posisyon sa gobyerno. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Araw ng Linggo, October 6, 2024. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Pag hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at click mo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin araw-araw. Ngayong araw ng Linggo, real talkan tayo. Although nakita ko naman na mga trolls lang naman ito. Pero pagbigyan natin, bigyan natin ng isang malupit na paliwanag, no? Paliwanag. Kasi meron tayong mga comment, ay mga post doon sa Joe Malone TV, sa Batang Pandagu, Batang Maynila. Tapos ito yung mga reply nila. Malabo pa sa sabaw ng pusit si Yorme. Sam Versosa na for mayor. Marami talagang tinulungan si SP. Tapos may nag-comment sa kanya, the best dyan. Isko Moreno, the best dyan sa Maynila. Tapos ito may sumagot si Romnick. Di lang sa pagtulong qualification na pagiging mayor, puro kasi kayo hingi. Although mga ano lang naman to, mga dami account to, mga trolls account to, ito pa. Isko Moreno, the best dyan sa Maynila. Kung marunong lang boboto ng Maynila, X na yan. Si Traidor, si Iscorap, yung Sam Versosa, ang clean hands dyan, or Manny Lopez, anak ni dating Manila Mayor Mel Lopez, on the go. Alright, sige, real talkan tayo. Total, yan naman ang gusto nyo eh. Real talkan tayo. Okay? Hindi lang pagtulong ang qualification para ang isang tao tumakbo sa pagiging mayor o kahit anumang posisyon sa gobyerno. Hindi lang ang pagtulong ang qualification na inuulit natin, ha? Huwag kayong mga hindot kasi hindi lang pagtulong ang qualification para tumakbo ka. Ibig sabihin kung ako tutulong sa mga mahihirap, magpapapiding program ako, pwede na akong tumakbo bilang mayor. Diyos ko naman! Ganun lang ba kababaw yung kaya arukin ng mga utak nyo? Ibenta nyo na yan, tapos ilagay nyo slightly use, mabebenta yan. Bihira gamitin. Real talkan tayo, hindi lang pagtulong per se ang qualification para ikaw ay tumakbo o maging mayor o kahit anong posisyon man sa gobyerno. Dahil unang-una, hindi lang bukod sa pagtulong, kailangan marunong ka rin ng lawmaking. Decision making, critical thinking at problem solving at kung ano-ano pa. Hindi lang basta pagtulong naman, Diyos ko naman. No? Kaya ang daming Pilipinong tamad kasi lahat umaasa na lang sa ayuda ng mga politiko. Bakit? Araw-araw ba nagbibigay yan? Tapos ikaw hindi ka na magtatrabaho kasi alam mo may mga nagbibigay ng mga politician sa inyo. Diyos ko naman, magbanat-banat naman kayo ng buto, kaya nagiging tamad ang mga Pilipino eh. Tapos yung mga politician, ang bukang bibig, tutulungan ko kayo. Ano ba yan? Ha? Ganun lang ba talaga ang ano natin? Hanggang doon lang ba talaga ang limitation ng Pilipino? Merong mga pangyayari na ang solusyon ay ang biglaang pagtugon sa pangyayari na yon, sa decisive moments na yon. Kailangan merong mga critical thinking na kailangan aksyonan agad. Hindi pa pwedeng, may problema tayo dyan. O sige, bigyan mo ako ng 1 linggo. Sasagutin natin yan. Hindi ganon. Ang qualification ng pagiging mayor o qualification ng isang posisyon sa gobyerno, hindi lang sa pagtulong natatapos. Kailangan may critical thinking din, may problem solving, may puso, may kilala ang Panginoon Diyos, tapos mabilis mag-decide ng tama. Hindi yung magde-decide lang pero mali, baluktot. Sino ang kawawa? Yung mga tao. Kaya ang binabato ng mga politician, tutulungan ko kayong mahihirap. Ang puso ko nasa mahihirap.
O paano yung mga mayayaman na nangangailangan din ng gobyerno? So, okay na sila. Itchapwera na sila. So, hindi na sila kailangan tulungan. Oo, kasi may mayaman naman eh. Pero yung gobyerno, wala na ba? Hanggang doon na lang ba sila? Hanggang doon lang ba sila sa mga mahihirap? Yung mga politician na mga pulpul? Hanggang doon na sa mahihirap? Kaya yan eh. Kaya nangyayari. Yan ang binibitawan nilang salita. Kasi alam nila, diyan kayo nila madadali. Napansin nyo, tutulungan ko kayo. O sige, wag na natin sabihin na sa lawmaking kasi total mga senador naman talaga yung mga mambabatas. O sige, yung sa pagpasa at ng ordinansa o pag-revise ng ordinansa na lang. Total, mga lokal lang naman. Sige, pag lokal na lang muna tayo, wag na tayo lumayo. Dito, audis lang muna tayo. Yung mga lokal na ordinansa, yung pagpasa ng ordinansa, yun, kailangan yun ng critical thinking, decision making, problem solving, pinag-iisipan, ina-analyze. Hindi yan pwede, sige, tutulungan kita. Ano yon mga kababayan natin? Hanggang doon lang ba ang kayang arukin ng mga utak natin? Kaya maraming Pilipino ang tamad kasi umaasa na lang sa ayuda. Aba, magbanat-banat kayo ng buto nyo, magtrabaho din kayo. O tapos yung mga vlogger pa, yung masisisi. Kasi sasabihin sa amin, pinagkakakitaan nyo si Isko Moreno, malalaki kinikita nyo. Bakit? Hindi ba namin tinrabaho yan? Hindi ba kami gumising ng maaga? Ano ba yan hiningi namin sa politika tapos okay na ipopromote kita, bigyan mo ako ng pera? Ano yung mga yon? Uto-uto? Nag-iisip din kami. In fact, gumigising pa nga kami ng maaga. Tapos pag uwi namin, lalabas kami, sasampa kami sa truck. Pag uwi namin, mag-e-edit pa kami. Masahol pa kami sa 8 oras na nagtatrabaho sa opisina. Tapos sisisihin nyo kami, ang laki-laki ng kinikita namin. Kasalanan ba namin na nagtrabaho kami sa ganitong posisyon para umangat kami? Tapos kayo, nagtatrabaho din kayo dyan. Ay, sus Mariosep, kami ang tampulan. Mga vlogger, bayaran, ganon. Wala kaming kinikita rito kay Yorme Isko Moreno. Ha? Wala kaming kinikita. Views ang kinikita namin dito. Hindi nag-aabot si Yorme. Kusang loob, volunteer po namin ito. Nagkataon lang kasi na talagang nasaksihan namin yung mga ginawa ni Yorme sa Maynila sa loob ng 3 taon nung siya'y naupo. Kaya talagang sinusuportahan namin siya ng libre. Ang kita namin sa mga views, dahil yung mga viewers namin na Estonian, yan yung mga naniniwala at sumusuporta sa amin, lalong-lalo na yung mga viewers namin sa mga OFW at saka dito sa Pilipinas. Paisa lang. Nakalimutan ko, may timpla pala akong kape. Mga hindot kasi ito eh. Di ba? Ayan ang dami niyong kino-comment dyan. Although mga trolls, mga dami account lang dyan. Wala namang problema sa pagtulong. Pero wag tayo matapos dyan. Hindi tayo matatapos na tinulungan kayo. Okay, walang problema. Talagang likas na sa Pilipino ang matulungin. Ano ka man, mayor ka man, presidente ka man, o mahirap ka man. Yung mahirap nga, wala nang makain. Nag-aalok pa sa mga kapitbahay nila na makakain eh. Kasi nga, likas sa Pilipino yung matulungin. Kahit ako, nagbibigay din, pero hindi ko na kinukunan. Kaya talagang, siyempre, kusang loob na natin yun. Ano ba? Tapos, babanatan nyo ako sa comment si Sam Versosa kasi talagang tumutulong. Walang problema kung tumulong si Sam Versosa. Walang problema kung tumulong si Mara Tamuntong. Walang problema kung tumutulong din si Hani Lacuna. Ano bang hindi nyo magets? Ano bang klaseng paliwanag? Tagalog naman yung salita ko. Di ba? Hindi lang dun natatapos yun. Kailangan good example. Naku, naiinis ako sa'yo. Good example nito si Yorme Isko Moreno. Nung nagkaroon ng pandemic, sa atin, dito sa bansa natin, pandemic, COVID-19. Pahigop nga, naiinis ako sa'yo eh. 52 days, tinayo niya yung COVID-19 field hospital sa may tapat ng Quirino Grandstand.
good example ng critical thinking. Nagkaroon ng pangyayari, pandemic, biglaan. Actually, hindi naman biglaan. Biglang nag-lockdown sa atin, March 19 or March 20, 2020. Diba? O, anong nangyari? Akala natin, totoo to, real talkan tayo, akala natin, isang buwan lang. Diba? Parang ganun pa lang siya, isang buwan lockdown. Isang buwan lockdown. Wala pa yung mga ECQ barbecue na yan. No? Lockdown isang buwan. Ano nangyari? Critical thinking. Siyempre, decision making. O, tapos problem solving. O, nagtayo si Yorme. Bukod pa sa daming ginawa ni Yorme, nagtayo si Yorme ng field hospital. 52 days, 24 oras. At marami pang iba. Drive-thru vaccine. Yung mga taga-ibang lugar na pumupunta sa Maynila para magpa-vaccine kasi mas mabilis sa amin. May nakaisip ba niyan? Palibasa kasi kayo, hindi nyo naisip kasi hindi nyo naman naramdaman kasi hindi naman kayo taga Maynila. Pero yung mga nakinabang sa Maynila, yung mga nakapagpabaksin sa Maynila, maraming nag-comment dyan, maraming humiram sa mayor namin kahit isang buwan lang. Humihiram ng mga panahon ng pandemic. Hindi kami pinabayaan. May mga food packs kami. Alam ng mga taga Maynila yan. Ultimo, kung di ka taga Maynila, huwag ka nang sumabat. Kasi hindi mo naman alam. Ang alam mo lang naman, nagbenta si Yorme ng Divisoria Mall. Pinaliwanag na yan, nandiyan dyan sa video, ang nagpaliwanag pa si Mayora Hanil Lacuna. O baka naman aanggulo ka pa doon, ha? Baka naman aanggulo ka pa doon sa pagbebenta. Sabi mo, benta boy, susunod na bebenta, luneta. Diyos ko. May nag-comment dito, wag na si Yorme, baka ibenta ang luneta. Seryoso? Hanggang doon na lang yan, ang kaya? Hindi na ba kaya panluwakan yan? O baka lagyan ng oil para kahit papano gumana ng onte? Ang daming ginawa ni Mayor. Totoo nga naman, no? Ang Pilipino, no? Kahit gaano kakadaming magandang gawin, masisilip at masisilip pa rin nila yung akala nilang mali na ginawa mo. Crab mentality as its finest. Diyos ko naman. Wala nang maiba to kay Yorme Isko Moreno kasi masyadong maraming ginawa si Yorme sa Maynila na hindi nila matanggap, na pride nila yung pinapairal nila kaya sinisiraan na lang nila. Bakit si Yorme Isko Moreno? Supok na May resibo. Nakita namin yung ginawa at alam namin na pag nanalo siya ulit, kayang-kaya niyang doblehin yung ginawa niya noong last term niya, noong 2019 hanggang 2022. Totoo yan. Kung di ka taga Maynila, kung di mo nakita yung Maynila, malamang hindi mo ma-appreciate yan. Kaya wag ka nang, lahat ng hindi mo alam, kung di ka naman nakatira sa Maynila, lahat ng hindi mo alam sa Maynila, wag mo nang pakialaman kasi baka hindi mo naman alam talaga kasi kung ano yung tunay na istorya ng Maynila. Pipili na lang kayo, kaya ang daming politician kaya ang daming yung naluluklok no? Kaya ang daming nakaupo sa gobyerno natin na walang alam, dahil din sa mga bumoboto. Yun ang totoo. Kasi boto lang kayo ng boto Pagka nabigyan kayo ng ayuda ng onte, okay, ikaw na yung boboto ko kasi patulungin ka. Seryoso? Pumunta yung politician doon sa isang lugar, kunyari, pumunta, tutulungan ko kayo, yung senior citizen, gagawin natin 2.5. Okay, tapos pagka nakaupo, wala naman, di ba? Mababawi niyo pa ba yung boto? O edi hintayin niyo na lang matapos yung 3 taon kasi nga nagkamali kayo. O saan pa tayo? Siyempre, doon na tayo sa supok na. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na masasamang tao yan. Hindi ko sinasabing ganun na walang gagawin niyang masama. Ang problema lang, nasabi ko na.
Ako, kung ako tatanungin nyo, dun na ako sa subok na, yung may resibo. Yung alam kong talagang maraming ginawa at alam kong marami pang gagawin. Ayoko nang sumubok pa ng iba tapos pagka nagkamali, hindi na natin mababawi yung 3 taon. Di ba? Halimbawa, first year niya, nagkamali. Ay, hindi pala totoo lahat ng sinabi niya. O may 2 taon pa. O paano na yun? Hihintayin natin yung 2 taon, nanganga tayo. Ano ba naman kayo? Diyos ko naman, Santissima, Santa Maria, Santa Ana, Santa Elena. Oh, Diyos ko naman, no. Kaya kayo, kung boboto kayo, siguraduhin nyo na yung iboboto nyo ay may resibo. O, di ba? O, sino ang mayor mo sa 2025 election? Isko Moreno, Dr. Hanil Lacuna, Sam Bersosa, at Mara Tamundong. Nga pala, ha? Ito, sasabihin ko na sa inyo, total, binigyan na kami ng go signal. Sa Tuesday, next week, magpapasa na ng COC, si Yorme Isko Moreno. O, parang ito kasing 4, although si Mayora Hanil Lacuna, tatakbo na to, si Yorme sa Tuesday. Itong 2 nasa baba, hindi ko pa alam kung kailan magpapasa ng COC. Pero regardless, parang ito kasi yung 4 na talagang sure na tatakbo sa pagka-mayor next year. Ang akin lang, doon na tayo sa subok na. Doon na tayo sa talagang may resibo. Doon na tayo sa alam natin na may gagawin talaga. Huwag na tayong sumugal. Kasi ang hirap sumugal di ba? Ang hirap sumugal, hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo ka. Di ba? Kaya, Yorme Isko Moreno, para sa amin mga Iskonian, nandito sa aking channel. Maraming salamat sa mga, huwag kayong Ako, nanggigigil ako sa inyo Nanggigigil ako sa inyo. Huwag ganon, ha? Hindi porket natulungan kayo, sinabi, tutulungan ko kayo. Patulungin ako. Huwag yung nagbibilang ng tinutulungan. Huwag yun. Ang hirap nun. Ang hirap, yung walang bibang-bibang. Hindi lang pagtulong ang qualification para makakuha ka ng pwesto sa gobyerno. Hindi lang yun. Kaya, huwag kayong Kaya ang daming tamad na Pilipino Kasi lahat umaasa sa ayuda Maraming salamat mga kayon sa pagpatuloy na suporta nyo dito sa aking channel at pati na rin doon sa ibang channel natin. At asahan nyo next week, nandoon tayo sa pag-file ng COC ni Yorme Isko Moreno. Hanggang sa muli, God first!